Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang... Pero AI ba to? Sabi kasi ni Arnold Clavio AI eh. Tangina to si Arnold Clavio. Siya ang mukhang AI, no? Ikaw ang mukhang AI, mukha kang puppet eh. Walang hiya ka, hindi ka naman eksperto sa hindi ka naman eksperto sa forensic, video forensics, putang ina, nagsasabi kang paano naging AI to? Walang hiya ka talaga. Ikaw, Arnold Clavio, manyakul ka. Hindi mo pa itinatama yung mga sinasabi ni Sara Balabagan sa ng mga panahon na na-stressed siya, kinangkong mo siya. Aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Again, a dead man cannot speak. Oo. So, while buhay pa siya, he's a walking dead man already. He's good as dead. Oo, maniwala kayo. Kung napapatay nga ng mga Marcos si Ninoy Aquino na according to report, gigil na gigil, galit na galit daw si Enrile noong namatay si Ninoy at sinasabi niya daw na stupid, parang sinasabi niya na napaka-stupido ng mga Marcos for doing that kasi nga it will make Ninoy Aquino a martyr and magiging katapusan na nila sigurado. Oh, so kung nagawa nga nila yung kay Ninoy, which is yan ang sinisigaw ng mga dilawan na si Marcos Sr. daw nagpapatay kay Ninoy. O, paano mo masasabi na hindi nila kayang gawin ito kay Zaldico? We are talking about trillions of pesos na ninakaw nila sa loob ng 3 taon. Na ito ang APRO chairman. Hindi mo pwedeng sirain si Zaldico na ganito na ganyan kasi 3 taon na pinagkatiwalaan niyo siya sa pera ng taong bayan. With so much intelligence funds na meron ka, napakabobo mo talaga. Hindi mo talaga na-utilize yung intelligence funds mo. Bakit? Hindi mo nakikita yung mga tao sa paligid mo nagtatrabaho ng mali at ginagamit ka. Hindi kami naniniwala doon. O kung hindi kayo naniniwala na si Zaldico walang nakuhang pera, mas dapat hindi kayo naniniwala na si Zaldico lang ang may kasalanan dito. Mas lalong dapat hindi kayo kumbinsido na si Zaldico lang mag-isa ang gumawa nito. Mas dapat hindi kayo kumbinsido dun sa sinasabi ni Ping Lacson na walang alam si Bongbong, si Bersamin pababa lang. Putangin na yan, imposible. Nasa iyo ang intelligence, nasa iyo ang sundalo, police. Nasa iyo ang lahat ng sumbungan, nasa iyo meron kang access sa lahat ng kaganapan sa Pilipinas tapos hindi mo alam na yung kanang kamay mo tinatarantado ka sa pera. Gago ka, pirma ka ng pirma. Di ba? O meron kang pinirmahan sa 100 insertions. O tsaka kita ninyo, totoo yung sinasabi ni Zaldico o hindi? Nung una, sinasabi nila delusional si Zaldico. O anong sinabi ni Ping Lacson ilang araw matapos? Kasi nga yung pinapakita ni Zaldico na listahan, legit. Nung pinakita niyang listahan ng insertion, nandoon talaga sa GAA. Pirmado ng presidente yung 100 billion na insertion. Anong sabi ni Lacson? Totoo na may insertion pero ang nagtrabaho lang si Bersamin, si Pangandaman at saka yung 2 Yusek. Walang natanggap na pera si Bongbong. Paano mo nalaman? O, hindi ba? So, dito pa lang malalaman mo na may totoo talaga sinasabi nito ni Zaldico kasi pinatotohanan na ni Ping Kasi kung mali ang sinasabi ni Zaldico, lahat ng sinasabi niya mali. O, pero the fact na yung 100 billion na insertion, yung listahan niya, lumabas at kinonfirm ng Senado na yes, nandoon talaga sa saga, it means nagsasabi ng totoo to. So ba't hindi kayo naniniwala sa sinasabi nito? Sinasangkot nga niya si Bongbong Marcos na pinuno ng lahat ng katiwalian dito sa Pilipinas. Ba't di kayo maniniwala?
Mga tanga lang kayo talaga eh. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Oh, imagine, 56 billion na yung naibigay niya. Previously, hindi pa sila nabusog. Naghati silang dalawa. Sabihin na natin, 60-40 sila. 60% mapupunta kay Bongbong, 40% mapupunta kay kay Romualdez. Billion-billion yan. Mga bossing, billion-billion yung pera na yan. Diyos mio, ang 50-50 is 28 billion. Sabihin na nga natin kung 60-40 sabihin na natin 20 billion at saka 60 billion, ay 20 billion at saka 30 billion. 30 plus billion. Ganon yung naging hatian nila. Grabe. Ngayon, ito yung sinasabi ko na maniniwala ka ba na si Zaldico wala siyang natanggap? Maniniwala ka? Ako, pag inanalyze mo, mga bossing, parang pwede na wala siyang matanggap. Bakit? Kasi yung mga kontrata na yan, yung insertion na yan, sino ba nakakuha ng kontrata? Saan ba inilagay yung mga kontrata na yan? Sa kanya. Kasi lumalabas si Zaldico kontraktor. Hindi ba sa istorya nga ng mga diskaya, yung mga kontraktor nagbibigay sa DPWH ng porsyento. So parang ako as kontraktor may kinikita na ako and part nung kikitain ko magbibigay ako sa DPWH. Si Zaldico kontraktor siya. So isa siya sa mga nagbibigay para mabuo yung pera na yan. So may matatanggap ba siya? Pwedeng wala na siyang matanggap kasi nga yung porsyento niya dahil sa kanya napunta yung proyekto, yun na yun. Kasi nga dinudoktor nila eh. Yung bidding dinudoktor nila eh. Yung meron siyang SunWest, napakarami niyang napakarami niyang construction firm. Lahat na let's say for example, mapupunta yan sa construction firm. Sa construction firm niya. Kung ano yung kikitain ng construction firm niya doon, yun na yung kita niya. Yun na yung kickback niya. So, posible na wala talaga siyang kinita at lahat yan napunta dyan sa magpinsan. Di ba? Logical eh. Pero ako, half-hearted ako doon. Hindi ako naniniwala na isang kawatan magpapadugas. Pare-parehas mga kawatan yan eh. Kanya-kanya yan ng dugas. Kaya nga ito si Bongbong di siya pumapayag na 50 billion lang. Hindi. Kasi meron ka dyan sigurado eh. So ito doon na natin 100 billion. Para talagang malaki. Kaya kumuha ka man, kumatkong ka man, hindi ko masyadong mararamdaman dahil malaki rin yung makukuha ko. Pare-parehas mga kawatan ito. Pero mas kung yung titingnan natin yung titingnan kung medyo mas lalaliman mo, si Zaldico kontraktor. Mayroon ng kita ang kontraktor. So kung ano yung kinikita ng kontraktor, yun na yun. At saka nasa nasa parang norm nila yun diyan sa corruption ng DPWH at mga kontrata ng mga kontraktor. Yan na yung nila, yung kalakaran nila, ika nga. So posibleng itong si Zaldico dito sa bilyon-bilyon na pinag-uusapan na to, maaring wala talaga siyang kinita. Baka in-incentivize lang siya kasi ang incentives na makukuha niya is sa'yo lahat ng proyekto. Ilagay mo lahat sa mga construction firms mo o sa mga kumpanya mo yung mga proyekto. Total naman substandard man yan, kikita ka diyan. Total naman ghost yan, kikita ka diyan. Di ba? So doon kumita na siya. Pero sa buong corruption, hindi tayo naniniwala na si Zaldico walang kinita. Meron yan. Maaaring nandoon siya sa side ng mga kontraktor kumita. Pero dito sa perang sinasabi niyang dinideliver, yung 2 billion per month na sinasabi niyang dinideliver dito sa magpinsan na to, diyan, pwedeng wala na siyang kinita diyan. Diretso. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion
na inilagay sa NEP ng 2026 National Budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. O, diba? Yung dalawang tao na yun, sabi ko nga sa inyo, nasaan na yung dalawang tao na yun? Baka wala na yun. Ngayon, itong dalawang tao na ito, inano to ni Gutesa sinabi ni Gutesa na itong mga tao na to, yun yung kausap namin, doon kami nagdi-deliver. O, hindi ba? Yung dalawang tao na yun, nasaan na yan? Pinatawag na ba yan ng ICI? Pinatawag na ba yung dalawang tao na yan ng Blue Ribbon Committee? Walay. O, kaya nga sabi ko may pinagtatakpan talaga dito. Pero kaya nga dapat pakinggan natin ito. Sinasabi ni Zaldico kasi tawag dito na pinatutotohanan niya yung salaysay ni Gutesa na ngayon ay hindi na makita dahil kinulong daw. Di umano ng Marines. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya grabe, ang laki, 2 billion isang buwan. Alam mo, meron ako narinig, dyan daw sa customs, dito hindi to confirmed pero isang congressman na malakas na congressman malakas kasi konektado sa mga sa mga nasa Malacanang. Kumukubra daw diyan sa customs ng hindi ko alam kung per week parang 100 million per week. Oo, per week. So parang kung 100 million per week, di 400 million per per month yan. Ganun. Itago natin siya sa pangalang Jake Cyrus. Ito di umano hindi yun confirmed. Narinig ko lang yun. Pero sinabi ko lang dito pero hindi yan kumpirmado. Huwag kayo maniwala. Okay, maniwala doon. Basta narinig ko lang na gano'n. So sabi ko nga, itong pinag-uusapan natin dito, 2 billion, dito pa lang to sa insertion ng flood control Ang daming proyekto ng gobyerno mga boss. May customs pa. Dyan sa customs, bumabaha talaga dyan ng pera. Maniwala kayo. Grabe dyan. Tapos bukod doon, meron pang ilan ang ahensya ng gobyerno. Merong Department of Science and Technology, Department of Tourism, Department of Labor and Employment, Department of Migrant whatever, Department of Education. Ang daming departamento. Lahat ng mga departamento, ahensya ng gobyerno,
Department of Transportation, yan. Lahat ng mga yan, merong mga procurement contracts yan. O may mga binibili yan na mga bagay-bagay. Magmula mo sa mga tinta ng mga printer nila hanggang sa mga bond paper na ginagamit nila, tissue sa kubeta, basta lahat ng ng consumables, mga bossing, may kontrata yan. At yung kontrata niyan, sabi ko sa inyo, lahat, pag tiningnan nyo yung mga presyo niyan, overpriced lahat yan. Kasi nga, kumikita sila dyan. Ultimong maliit na bagay, pako, sabihin na natin, pako at saka pandikit. Oo, kumikita sila dyan. Ganyan katindi ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya nga, corrupt to its core. Oo, as in, kaibut-ibuturan, kaliit-liitan, kaduluduluhan. Kung pwede sila magpatong kahit papiso-piso lang, magnanakaw ang mga yan. So itong sinasabi, 2 billion per month, we are just talking about flood control projects. What more yung ibang projects? Napakaraming proyekto, pailaw, patubig, proyekto sa kalsada, tulay. Hindi lang yan, pagbili ng mga laptop, ng mga ginagamit ng mga guro sa eskwelahan, mga pisara, ayan yung mga ginagawang classroom, mga basketballan, lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, lahat yan, meron corruption dyan. Itong 2 bilyon, nagugulat na kayo kapag nalaman ninyong scale ng corruption sa isang araw lang. Sa isang araw lang, maniwala kayo, baka itong 2 bilyon, baka 10 bilyon isang araw ang ninanakaw ng mga yan sa atin. Maniwala kayo. Ganun katindi itong itong corruption na ito. Oo, nagugulat ka pa ba? Again, this is just the tip of the iceberg, yung sinasabi niya. Pag yan, lumabas pa yung iba, may rami pang mga ibang ahensya ng gobyerno naglabas din ng kanilang expose patungkol sa corruption. Maniwala kayo, yari kayo dyan. Pataba sa lupa, di ba? Mga binibigay sa mga magsasaka, lahat yan. May mga corruption dyan. Yan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Grabe! Sobrang talagang pinapagalitan niya pa yung pinsan niya. Pinapagalitan ni Bongbong yung pinsan niya pag hindi nakakapagbigay ng pera. Ganyan mga adik. Ganyan ang mga adik, maniwala kayo. Kahit kamag-anak, kahit nanay, tatay, basta hindi mo binigyan niya ng pang-shabu. Hindi mo binigyan niya ng pambisyo, pucha, magwawala talaga yan. Na para bagang yung bisyo niya, responsibilidad mo. Tinan ninyo, sino sa inyo ang may mga kapatid, may mga kamag-anak na adik? Di ba ganyan? Binubugbog yung nanay. Meron na nga isang instance sa somewhere in South na pinatay niya yung nanay niya dahil hindi siya binibigyan ng pera. Ganyan yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, walang importante sa mga yan kung hindi ang bisyo nila. Kita mo pati pinsan, nagbibigay ka na, puta, galit ka pa. Saan ka naman, hindi ba? Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Utakin, intindi, no? Pucha, hindi na siya bumili, hindi na siya naglagay ng pera sa bangko sa sobrang katakawan niya sa pera dahil magkikita pa yung bangko sa pera na yan. Bumili na siya ng sarili niyang bahay, ginawa niyang bangko.
Ginawa niyang bangko, ginawa niyang imbakan. Putsang ina, sabi nga niya, di ba, yung tubig baha, iimbakin daw. Magaling talaga mag-imbak. Ito si Bongbong, iimbakin daw niya yung tubig ulan, tas gagawin daw niyang patubig. O eto, putya, iba ang inimbak niya, hindi tubig ulan. Na-realize niya, putya, wala akong mahihita sa tubig ulan. Imbakin ko na lang yung pera. Bumili ng bahay para imbakan ng pera, palakpakan. Ang galing. Ang ginaganyan ng mga lider ng bayang Pilipinas. Sana naririnig to ng ibang mga bansa para malaman nila, baka sakali may matutunan sila. Sa kademonyohan nitong pamilya na to, mantakin mo, bumili ka ng bahay, mansyon. Para imbakan, lagayan ng pera. Wow. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Katulad niyan, may sinasabi, Yusek Cadiz. Yusek Cadiz, alam ko sa Department of Justice yan eh. Ba't hindi iniimbestigahan DOJ yan? Ba't hindi iimbestigahan ng ICI yan? Ba't hindi iniimbestigahan ni Boeing yan? Bakit yung Yusek na under kay Bersamin iimbestigahan? Pero etong sinasabi dito na Yusek, bakit hanggang ngayon hindi pa nakikita? Hindi man hinahanap ng mga media para interviewin. South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. 22, so, diba? Ganyan tayo ninanakawan ng mga yan. Sabi ko kasi, from 2022 to 2025, they've earned 56 billion. Plus, itong 2025 na 100 billion insertion. Laking pera. Ako nga, maliit pa yan eh. Again, we are talking about flood control projects. Paano pa yung ibang nagdi-deliver sa kanila ng pera sa ibang mga kontrata na pinapasok ng gobyerno? Maaaring ito yung pinakamalaki sa flood control, pero sigurado ako, bilyon-bilyon din yung halaga ng mga kontrata noong mga katkong nila sa mga kontrata sa ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nananawagan tayo sa ibang mga ahensya ng gobyerno, ba mayroon pang gustong sumakay dito sa bus na dinadrive ni Zaldico, magsalita na kayo. Okay, expose natin lahat ng mga pagnanakaw nila because again, 3 taon pa sila sa paninilbihan. From 2022 to 2025 mga bossing, yumaman na sila 56 billion. Pera ng taong bayan kinuha na nila plus 100 billion na insertion sa 2025. So 2026, 2027, 2028. Maniwala kayo, ubos ang Pilipinas niyan. Kahit sino maging presidente ng Pilipinas, si Inday Sara, kahit si Superman, gawin mong presidente ng Pilipinas, mahihirapan niyang iahon ng bayan. Bakit? Walang proyekto, walang pera, lahat na isanlana. Utangin na yan. Sino bang gusto maging presidente sa bulok na pamumunuan mo? Iiwan talaga nila yung Pilipinas na lugmok na lugmok. Iiwan nila yung Pilipinas na talagang hindi kayang makarecover. Kahit 3 magkakasunod na magagaling na presidente yung ilagay natin, sa sobrang dami ng mga pagnanakaw nila, mahihirapan na ayusin yung bayang Pilipinas. Maniwala kayo. Kaya nga, kung palagay ko si BP Sara napanghihinaan din ang loob kasi sinong gustong magmana ng isang kumpanya na punong-puno ng utang? Isang kumpanya na palubog na, isang kumpanya na hindi na nagfa-function. 'Di ba? Halimbawa, pinamanahan kita ng isang bahay. Pinamanahan kita ng isang bahay tapos 2 anay na lang yung pipirma, magigiba na, baka madamay ka pa, madaganan ka pa. Hindi ba? Napakahirap ng trabaho na inaatang natin kay Inday Sara. Kaya tatanungin mo si Inday Sara, tatakbo ka ba sa 2028? Hindi pa ako nagdi-decide. Miski ako eh. Tanungin mo ako, Boss Dada, tatakbo ka sa 2028? Kahit mananalo ako,
ina-assess ko pa lang yung mamanahin kong Pilipinas, putang ina. Hindi ko kaya ng 6 na taon yan. Kahit na hindi ako matulog, kahit 5 minutes lang tulog ko isang araw, hindi ko kayang iahon yung Pilipinas na dinurog netong Marcos at saka Romualdez na ito. O hindi ba, tinan mo, sinong interesado? Sino ang interesado na tumakbo? Ngayon pa lang pinapakita na gusto nilang tumakbo sa 2028. Si Risa Ontiveros tsaka si Leila de Lima, parehas dilawan tae. Yung mga dilawan tae, taing-tain na sila na manahin yung Pilipinas. Bakit? Meron ba silang recipe para pagandahin ang Pilipinas matapos gahasain nito ni Marcos at saka ni Romualdez? Wala. Ang pakialam lang ng mga yan, makapunta sa kapangyarihan, may advance yung, yung ideolohiya ng komunismo sa Pilipinas. Yun ang gusto nila. O kahit sinong tanong, kahit kasi tinan mo si Ramon Ang umatras. 'Di ba? Si Ramon Ang yung ipinoposisyon ng mga oligarko sa Pilipinas na maging caretaker ng Pilipinas. Ano sabi ni Ramon Ang? Wag na uy. Putangin na nyo, masisira pangalan ko diyan. Masisira pangalan ko diyan. O bibigyan ko kayo ng isang example, isang NBA coach, si Mike Krzyzewski. Yung coach ng hindi pala NBA, coach ng NCAA, yung collegiate basketball sa Amerika. Tinatanong siya, sobrang galing mo, ikaw na ang pinakamagaling na coach siguro na nabubuhay pa ngayon. O bakit hindi ka mag-coach sa isang basketball team sa NBA, mas malaki pa kita? Alam mo, sabi niya, ayoko magpunta dyan kasi ang ganda na ng ginagawa ko dito, ang ganda na ng legacy ko dito. Pagpunta ko dyan, masisira ako dyan dahil puro politika dyan, puro corruption dyan. Ganon din dito. O, ikaw gusto mo maging presidente ng Pilipinas na bulok? Iwanan ni Bongbong Marcos to sa 2020 itong Pilipinas na to. Putang ina, kahit langgam, walang buhay. Kahit ipis at daga, putang ina, gusto nang mag-migrate sa ibang bahay, sigurado. Ganun nila ginagahasa, talagang pinapatay yung Pilipinas. Kaya mong buhayin yun. 'Di ba? Itong ginagawa nila Bongbong sa Pilipinas, siguro kailangan ng mga 10 presidente na magagaling. 10 parang Duterte na presidente bago maahon ng Pilipinas. Hindi ba sinong gustong tumanggap ng bulok na Pilipinas? Mga dilawan. Ganyang kadesperado mga putang ina niya. Si Leila de Lima at si Risa Ontiveros. Ganyang kadesperado mga hayop na yan. Papayag na sila na manahin itong Pilipinas na ito na bulok. Okay lang sa kanila yun. Basta sila maging presidente, lumakas ang komunismo, tapos magnakaw din ng mga yan. Magnanakaw din yan eh. Hindi ba si Risa Ontiveros, meron din siyang problema sa PhilHealth. Meron din insertion, putangin nang yan. Hindi naman niya advokasya ang paglaban sa baha, pero may insertion sa baha. Itong si Leila de Lima, meron din siyang issue sa paggamit ng pondo nung DOJ secretary siya. Meron daw halos 100 milyon ba yan? Basta ilang milyon na walang resibo, unaccounted for. Kaya mo, linis-linis ang mga hayop na yan. May mga bahid din naman ng korupsyon yan. Pasimba-simba pa, mga kupal kayo. Di umano. May mga pagnanakaw din kayo. Di umano ha. Hindi ko sinasabi mga magnanakaw sila. Sinasabi ko lang na may mga bali-balita. Sinasabi ko lang dito yung mga bali-balita. Pero hindi ko sinasabing totoo yung balita. Sila lang ang gustong magmana ng Pilipinas. Wala nang iba. Si Inday gustong manahin yung Pilipinas. Nagdadalawang isip. Bakit? Putsang ina. Paano ko gagawin to? Di naman ako Diyos. Di naman ako nagmimilagro. Di naman ako naghihimala. Paano ko aayusin tong Pilipinas na iniwan netong mga kawatan na to na said? Tapos ako pa magbabayad ng mga utang. Putangin na yan. Buti sana kung binawasan nila yung utang. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Grabe! Abangan ng part 2 nitong part 5. Grabe Meron ka ng kinitang ganong kalaking halaga ha. May kinita ka ng ganong kalaking halaga. Tapos meron ka pang 100 billion na insertion. Tapos galit ka pa din. Ang tigas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili